Yo, shout out, shout out. Good morning mga kaibigan. May natuklasan ako mga kaibigan na na technique. Alam niyo ba, pwede pala yung na-reuse content ka. Tapos iban hindi mo siya kayang i-appeal kasi alam mo talaga na hindi lulusot. Kaya ang penalty noon, maghihintay ka ng 90 days. 90 days. 90 days nga ba? O 90 days. 3 months yun eh. 90 days para makapag-apply ulit. Ano to mga kaibigan, kapag yung alam mo sa sarili mo na talagang hindi ka lulusot dun sa reuse content, hindi ka na mag-a-appeal. Kasi mga kaibigan, hindi mo siya pwedeng i-appeal eh. Sa technique na to, hindi mo pwedeng i-appeal. Kailangan nito i-ano siya. Kasi kapag in-appeal mo, ma-re-review pa, tapos alam mo namang sasablay ka, so parang wala rin. Alam nyo ba na may isang diskarte mga kaibigan? Na instead na 90 days, ang hihintayin mo is maghihintay ka lang ng mga 5 days. Ano ang ginawa ko? Ano nga bang ginawa ko? Paano ko ba? Gusto ko sana kasing sana ikwento ang pangyayari. Pero para mas mabilis kasi, rekta na natin. Ang ginawa ko mga kaibigan is bago dumating yung yung 'di ba suspension, yung parang upcoming suspension. Bago dumating doon mga kaibigan, is nag-leave YouTube program ako. Tapos pag leave YouTube program ko, nag-delete ako mga kaibigan, pinag-delete ko yung parang mga suspected ko na reuse content. And then, naghintay ako ng 48 hours. Tsaka ako pinindot yung apply now. Actually, hindi apply now nakalagay eh. Ang ilalagay pala doon is yung email me or notify me. Tapos kapag after 48 hours may magno-notif sa sa email mo, kiklik mo yung link, pipindutin mo yung apply now. And then hintay ka lang ng ilang oras, and boom, monetize ka ulit. Nawala na yung wala na yung reuse content mo, tsaka wala na yung aywan ko, basta gumagana siya mga kaibigan. Isa siya sa mga parang loophole ba tawag doon? Isa siya sa mga parang diskarte na pwede mong magawa sa kapag na reuse content ka. So, yun lang ang ginawa ko mga kaibigan. Ganito kasi, 'di ba nasabi ko na sa inyo yung yung diskarte. Yun lang yun. Magli-leave program ka, tapos wait ka ng 48 hours, tapos delete ka ng delete ka muna ng mga video, tapos wait ka ng 48 hours, pinutin mo yung notify me, kasi wala ka na sa program eh. Kaya pag pinindot mo yung earn, may notify me, tapos ilang oras lang din may magsisend sa'yo ng link, i-click mo yung apply now. Yun yung paraan. Ngayon mga kaibigan, para naman mas maintindihan nyo, or kung okay na yun, kung naintindihan nyo, pwede na kayong mag-leave. Pwede na kayong manood ng ibang video na talagang gusto nyong panoorin. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Pero naman mga kaibigan, kung gusto nyong gusto ko kasi ikwento mga kaibigan ng pangyayari para at least may ideya kayo kung ano nga bang nangyari. Ganito kasi yung mga kaibigan. December December 9 December 8 yata, December 9. Naka-receive ako mga kaibigan ng email. Ang sabi dun sa email is your channel will be suspended on December 15 due to reuse content policy. Parang mga ganun. So syempre, tinignan ko yung isa kong channel. Sabi ko, nako, hindi ko to mailulusot kasi wala ako ng reaction video. Hindi ako nagsasalita, wala ring mukha ko. May edit siya mga kaibigan, pero kumbaga, alam niyo yun mga kaibigan, yung halimbawa mga pelikula na mga clip na labanan na pinagdudugtong-dugtong lang,
wala ngang, may background music siya, pero ano siya hindi mo talaga siya mailulusot. Alam na alam ko sa sarili ko na hindi ko siya mailulusot. Kaya mga kaibigan, sabi ko na hintayin ko na lang na mag December 15. Tapos, tsaka na lang ako magre-reapply after 90 days. Baka kalungkot mga kaibigan. 90 days. Grabe mga kaibigan. Pero mo 3 months kang maghihintay. Kaya sabi ko, ano kayong gagawin ko dito? Nakakatikatihan na ako mga kaibigan na pindutin ko yung start appeal. Kaso sabi ko hindi ko may nabasa pa ako na kapag na-reject yung appeal mo, pwedeng ma-delete yung channel mo at maapektuhan pa pati yung ibang mga nakalink, yung mga brand account na tinatawag. Like, ay naku, meron akong mga monetize sa brand account. Kaya talaga hindi na lang ako mag-a-appeal. Hindi parang ginawa ko. Sabi ko hindi ako magdidesisyon. Hindi agad ako magdidesisyon na hindi ako magdidesisyon ng basta-basta. Kasi baka mangyari nito baka mangyari nito madamay pa yung mga brand account ko. Sabi ko pagkatapos ko matulog, sabi ko masagana na or marang malinaw na ang pag-iisip ko. Ano kaya ang dapat kong gawin? Naisip ko bigla, ano kaya kung magkusa akong mag-leave sa YPP program. Tapos, tingnan ko kung gagana. Magre-reapply ulit ako before 90 days. Baka ako sakali gumana. Ang tagal ko yun bago ko gawin. Ang tagal ko bago gawin. Pero, ginawa ko pa rin. Ang system is yung pa rin ang ginawa ko. Nag-leave program muna ako mga kaibigan. Leave program, nag-email na. Sabi na, you are not you are now not eligible, hindi eligible, you are not now part of YouTube Partner Program. Ayan. Tapos sinamantala ko yun mga kaibigan. Tiningnan ko agad sa dashboard kung nandun pa rin yung upcoming suspension. Wala na yung upcoming suspension mga kaibigan. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan, pinagdi-delete ko na yung mga clip ko ng mga sinasabi ko sa inyo, yung parang mga movie clips. Pinagdi-delete ko siya mga kaibigan. Tapos ang itinira ko lang yung parang mga English recap na tinagalog ko. Tapos ganito ang nangyari mga kaibigan. Hindi agad ako nag-reapply. Sigurado ko lang na yung mga matitira ko, makukumpleto nyo pa rin yung 4,000 watch hour. Sa sobrang dami nito, thousands ang upload ko na ba dito? Sa tinagalog recap ko na. Tag doon, nag-delete tapos naghintay ako ng 48 hours. Tapos, pinilit ko yung earn. May nakalagay doon, ano yun? Notify me. Kasi ibig sabihin ng mga kaibigan, pag di mo pa kasi na-reach yung mga kaibigan, yung watch hour o kaya subscriber, hindi yung notify me ang nakalagay. Ang nakalagay doon is kung ilan na yung subscriber mo, tapos kung napuno mo na ba yung 4,000 watch hour. Once na nakumpleto mo na yung dalawa na yun, ang nakalagay na is yung eligible or notify me or email me. Pinindot ko yun mga kaibigan. After mga 3 hours yata or 2 hours, nag-email sa akin si YouTube. Nasabi sa akin is eligible na ako para sa YPP or YouTube Partner Program. Pinindot ko yung link mga kaibigan. And after ko mapindot yung link, pinindot ko naman yung apply now. Tapos parang inabot yata ng 8 hours. Pero inabot ng 8 hours mga kaibigan. 8 hours mga kaibigan. Tapos nakalagay na big news yung nakalagay. Big news, the biggest. Big news. Yun, big news mga kaibigan. You are now part of YouTube Partner Program. Pero yung mga kaibigan, wala pang wala pang December 15. Parang nabot lang ako noon ng 3 days. 3 days lang mga kaibigan. YouTube Partner Program. Yun. Kaya sabi ko, pwede pala yung ganito mga kaibigan. Pero ewan ko lang kung hanggang kailan to. Pero sinabi ko lang sa inyo na talagang merong ganun mga kaibigan. Nakakagulat nga kahit ako nagulat ako. Na pwede pala yun. Isa pala yun sa pwede mong gawin kapag kaysa sa maghintay ka ng 90 days mga kaibigan is mag-leave YouTube Partner Program. Tapos gawin nyo yun, yung ginawa ko. Effective yun mga kaibigan.
Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Hanggang sa muli. Goodbye.